Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,150-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, hinding-hindi inaasahan ng mga taong ito na ang mga taong hinihintay nila ay namatay na sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Walang sino man, maliban kay Alvin, ang nakaligtas. Si Sojen, ang Green Bat King, mula sa Black Ketresek na isa sa 4 na dakilang Karmapas na may cultivation base sa 7th form of the Saint Celestial Stage at ika-24 na pwesto sa Supreme Saint Rankang ay namatay na. Bukod pa riyan, namatay na rin ang 6 na Sectless Cultivator mula sa Sin City na ang lakas ay maihahambing o mas mataas pa kay Sojan. Hindi yun ang katapusan nito. Ang sect leader ng Forgotten Dust Sect na katatapos lang pumasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage hindi pa matagal na ang nakalipas ay namatay din pagkatapos niyang pumasok sa Pseudo Realm. Sayang naman. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para ipakita ang kanyang bagong nakuhang lakas. Sa totoo lang, sayang at sayang ang mga namatay doon. Ang mga taong naghihintay sa labas ay hindi na kailangang maghintay ng masyadong matagal nang ang isa sa mga matatanda mula sa Thousand Years Alliance ay sumugod doon mula sa Sin City na may dalang balita. Ang mga perlas ng kaluluwa ng aming pinuno at mga representante na pinuno ay nabasag. Sa isang kisap lang ng mata, nagbago agad ang ekspresyon ng young leader Gustavo at ng mga taong pinamunuan niya mula sa Thousand Years Alliance. Maraming tao ang nag-aatubili na paniwalaan ito. Gayunpaman, namutla ang lahat nang marinig nila ang elder mula sa Thousand Years Alliance na naglakbay mula sa Sin City na naglista ng mga pangalan ng iba pang matatanda na ang Soul Pearls ay nabasag din. Ito ay dahil ang mga pangalan ng mga taong inilista niya ay pawang mga taong nakapasok sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Ang lahat ng mga taong ito ay mga magsasaka sa itaas ng ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage at ang gulugod ng Thousand Years Alliance. Lahat sila ay patay. Hindi lang iyon, pati ang pinuno at mga kinatawang pinuno ng Thousand Years Alliance ay patay na. Imposible. 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 Ungol ni Gustavo sa mahinang boses habang patuloy na iiling-iling ang kanyang ulo bilang pagtanggi. Nakakamatay na mapatla ang kanyang mukha. Hindi, dapat may pagkakamali. Ang tatay ko ang pinuno ng Thousand Years Alliance. Isa siyang powerhouse sa 6th form of the Saint Celestial Stage na nasa ika-51 na ranggo sa Supreme Saint Rankang. Paano siya namamatay ng ganoon lang? Ayaw maniwala ni Gustavo. Manatiling matatag batang pinuno. Bagaman ang mga matatanda ng iba pang Thousand Years Alliance ay nag-aatubili din na maniwala dito, kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon, walang silbi para sa kanila ang pagtanggi. Ang mga katotohanan ay inilatag sa harap nila, walang paraan na hindi sila makapaniwala. Natuklasan ng young leader na si Doming mula sa 7 Kill Alliance ang nangyari sa mga miyembro ng Thousand Years Alliance. Nang malaman niya na ang mga tao mula sa Thousand Years Alliance ay namatay sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial, hindi niya maiwasang masiyahan sa kanilang paghihirap. Tumawa siya ng malakas. Sinamantala ni Doming ang pagkakataong ito para tuyain sila. Kaya ang mga tao mula sa Thousand Years Alliance ay walang silbi. Natural lang na ang mga salita ni Doming ay nagagalit sa mga mula sa Thousand Years Alliance. Habang ang mga tao mula sa Thousand Years Alliance ay nakatitig kay Doming, 2 tao ang mabilis na dumating mula sa Sin City. Sa pagkakataong ito ay 2 elder mula sa 7 Kill Alliance. Nabasag na ang perlas ng kaluluwa ng Panginoon. Ang balitang dinala ng mga elder ng 7 Kill Alliance na iyon ay nagpawi ng mapanuksong ngiti sa mukha ni Doming. Di nagtagal, naging kasing baliw siya ni Gustavo. Hindi niya ito matanggap. Siya ay higit na nakadepende sa kanyang ama kaysa kay Gustavo. Hindi kahabaan ang sabihing wala siya kung wala ang kanyang ama. Bukod dito, ang mga deputy leaders at ilan sa mga elder. Habang naglista ng mga pangalan ang 2 elder mula sa 7 Kill Alliance, ang mga mukha ni Doming at ng mga elder ay namutla. Si Doming ay may hapis na ekspresyon sa kanyang mukha. Ganoon ba talaga kay Tekot ang Treasure Vault? Pati ang pinuno ng ating 7 Kill Alliance ay namatay doon. Marami sa 7 Kill Alliance ang nagtanong sa gulat.
Gayunpaman, walang nakasagot sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa Thousand Years Alliance ay naging mas kalmado nang malaman nila na ang mga taong pumasok sa Pseudo Realm ay namatay din pagkatapos na makapasok dito. Naturally, bagamat nakaramdam sila ng kalmado, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng takot na bumabalot sa kanila. Ganito ba talaga kadelikado ang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial? Hindi lamang ang pinuno ng kanilang Thousand Years Alliance ang namatay, ngunit maging ang pinuno ng Seven Kill Alliance ay namatay din. Ang mga pinuno ng Seven Kill Alliance at ang Thousand Years Alliance. Namatay silang lahat doon. Kung gayon ang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial ay talagang nakakatakot. Ang ibang mga tao mula sa iba pang mga alyansa, mga tao mula sa Black Ketre Sect, at ang mga tao mula sa Forgotten Dust Sect ay nabigla at hindi rin makapaniwala. Isantibi ang iba, ang mga pinuno ng Seven Kill Alliance at ang Thousand Years Alliance ay hindi mga ordinaryong tao. Ang pinuno ng Seven Kill Alliance, Carlton, ay nirerango sa top 50 sa Supreme Saint Rankang. Para sa pinuno ng Thousand Years Alliance, siya ay nirerango sa ika-51 sa Supreme Saint Rankang. Gayunpaman, ang dalawang powerhouse na ito ay namatay sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Gulat na gulat pa rin ang lahat ng umalangaw-ngaw sa hangin ang panandalian at nakakusok na tunog ng sipol ng hangin. So, bago pa makabawi ang lahat, isang bug zone ng hangin ang nagsimulang umihip sa kanilang paligid. Parang bigla itong lumitaw. Ang mga damit ng lahat ay nagliliyab sa hangin at kinailangan nilang ipikit ang kanilang mga mata upang makakita. Nang sa wakas ay makakita na sila ng malinaw, nakita nila ang isang hubog na figure na nakasuot ng lila na lumitaw sa kanilang mga mata. Bagamat nakasuot ng purple na damit ang babae, hindi ito isang damit na angkop sa anyo. Gayunpaman, ipinakita pa rin nito ang kanyang magandang figure. Ang kanyang magandang mahabang buhok ay humakbang pababa sa kanyang balikat at likod. Bagamat nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha ang isang purple na belo, makikita ang kanyang kagandahan sa pamamagitan ng kanyang maisla na kilay at matingkad na mga mata. Naglabas siya ng malamig na aura na tila kahanga-hanga at hindi malapitan. Bagamat siya ay may malademonyong figure na may malaanghel na mukha, walang maglalakas loob na mag-isip tungkol sa kanya. Panginoong Karmapa. Karamihan sa mga tao ay natulala pa rin sa mabilis na bilis ng babaeng nakasuot ng lila nang ang mga tao mula sa Black Ketre Sect ay ibinaba ang kanilang mga ulo at yumuko sa kanya ng may paggalang. Karmapa. Nang marinig kung paano siya hinarap ng mga tao mula sa Black Ketre Sect, nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat. Siya kaya ang pinuno ng Black Ketre Sect's Four Great Karmapas, ang Violet Dragon King. Violet Dragon King. Ang nasa ika-10 ranggo sa Supreme Saint Ranking. Ang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Dapat lang. Matagal ko nang narinig na ang Violet Dragon King ay ang tanging babae sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Batay sa mga salita ng mga tao ng Black Ketre Sect, walang duda na siya ang Violet Dragon King. Nabalitaan ko na ang pinuno ng Black Ketre Sect's Four Great Karmapas, ang Violet Dragon King, ay isang inapo ng Dragon Clan at ng sangkatauhan. Siya ay may kahangahangang likas na talento, at siya rin ang pinakabata sa Four Great Karmapas. Ang pinakabata ngunit pinakamalakas din. Kaya naman malawak siyang kinikilala bilang pinuno ng Black Ketre Sect's Four Great Karmapas. Nang matuklasan ng iba ang pagkakakilanlan ng babaeng nakasuot ng lila, lahat sila ay tumingin sa kanya ng may paggalang. Hindi sila naglakas loob na maliitin siya dahil lang sa babae siya. Nagsalita ang Violet Dragon King nang maging tense ang kapaligiran dahil sa kanyang hitsura. Paano namatay si Sojen? Sa sandaling nagsalita ang Violet Dragon King, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mga tao mula sa Black Ketre Sect. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot nang magsalita sila sa nanginginig na boses, Karmapa. Karmapa Sojen. Namatay siya. Namutla na naman ang lahat. Sojen. Ang Greenbat King ng Black Ketre Sect's Four Great Karmapas. Siya. Patay na siya. Pumasok din siya sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial, tama ba? Goodness. Pati siya namatay.
Bagaman si Karmapus Sojourn ang pinakamahina sa apat na dakilang Karmapas, nasa 7th form pa rin siya ng Saint Celestial Stage at nasa ika-24 na ranggo sa Supreme Saint Rangkang. Paano namatay ang isang tulad niyan? Kung namatay din si Karmapus Sojourn doon, posible bang mabuhay ang iba? Nang malaman iyon, ang mga tao mula sa iba pang mga alyansa ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang mapansin nilang ang kanilang mga pinuno at mga kinatawang pinuno ay malamang napatay na rin. Napagtanto din ng ibang mga paksayo na malamang napatay na ang kanilang mga pinuno ng sekta at mga pinuno ng angkan. Sa isang iglap lang ay umalangaw-ngaw ang isa pang panandalian at nakakatusok na tunog sa hangin habang umiihip ang malakas na hangin. So, bukod sa pinuno ng apat na dakilang Karmapas ng Black Ketresek, ang Violet Dragon King, na nanatiling hindi naapektuhan, ang iba ay kinailangang ipikit ang kanilang mga mata habang lumalakas ang hangin. Pamilyar ang eksenang ito nang dumating ang Violet Dragon King. Nang makitang malinaw ng iba, nakita nila ang isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng berde sa harap ng kanilang mga mata. Naglabas siya ng matalim na aura na para bang hindi siya tao kundi isang talam. Ang mahabang buhok ng binata ay nakatali ng nakapusod at nakatali. Ang kanyang buhok ay nakasabit sa kanyang likuran, at may bitbit na sable sa kanyang likod. Ang kaluban ay mukhang plain. Gayunpaman, ang mga ukit sa kaluban ay naglalabas ng isang sinaunang aura na tila ito ay umiral ng napakatagal na panahon. Matapos makita ang bagong dating, maraming Sectless Cultivator ang tila may naalala habang nagsasalita sila sa nanginginig na boses. Marami sa kanila ang may ekspresyon ng paggalang sa kanilang mga mukha. Siya si Pale. Lord Gabriel Pale. Isang matandang Sectless Cultivator sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob at nasa sabik na sinabi. 2,151. Si Gabriel Pale ay isang maalamat na figure sa Sin City at sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. May bulong-bulungan na si Gabriel ay hindi pa lalampas sa 100 taong gulang. Gayunpaman, siya ay isang elite powerhouse sa Dao Marshall Saint Land. Ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage, at siya ay nirerango sa ika-7 sa Supreme Saint Rangkang. Sa katunayan, maraming Sectless Cultivator ang naniniwala na si Gabriel ang may pinakamahusay na likas na talento sa Dao Marshall Saint Land. Naniniwala sila na siya ay isang henyo na lumitaw minsan sa 1,000 taon. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang kulay ng innate spiritual root ni Gabriel, marami sa kanila ang kumbinsido na mayroon siyang isang violet na innate spiritual root. Tanging isang violet na innate spiritual root lamang ang magbibigay daan sa Gabriel na makapasok sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage sa wala pang 100 taon. Siya ang number 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land sa mata ng maraming Sectless Cultivator. Ang dahilan kung bakit si Gabriel ay kinilala bilang numero 1 kababalaghan sa Dao Marshall Saint Land lamang ng mga walang sekta na magsasaka at hindi ng lahat ng tao sa Dao Marshall Saint Land ay dahil sa dahilan kung bakit hindi siya masyadong kilala kaya hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa kanya. Bago ngayon, ang tanging pagkakataon na nagpakita sa publiko si Gabriel ay 4 na taon na ang nakakaraan ng patayin niya ang powerhouse na dating ika-7 ranggo sa Supreme Saint Rangkang. Bago iyon, walang nakarinig tungkol sa Gabriel. Tila si Gabriel ay lumitaw ng wala sa oras na iyon at napatay ang powerhouse na dating ika-7 pwesto sa Supreme Saint Rangkang sa loob ng 1,000 galaw. Kahit na ito ay isang makitid na tagumpay, matagumpay pa rin niyang napatay ang kanyang kalaban at pumalit sa kanyang pwesto sa Supreme Saint Rangkang. Sa oras na iyon, ang labanan ay nagulat sa maraming tao sa Dao Marshall Saint Land. Ang mga sinabi niya pagkatapos niyang patayin ang kanyang kalaban ay lalong ikinagulat ng mga tao. Pagkatapos sabihin ni Gabriel, ang aking amo ay si Valerian. Nawala siya sa mata ng publiko. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita hanggang ngayon. Ito ay maaaring ituring bilang kanyang pangalawang pampublikong pagpapakita. Ang kaguluhan na idinulot ng mga salita ni Gabriel sa Dao Marshall Saint Land ay hindi bababa sa kaguluhan na idinulot niya nang kumalat ang balita tungkol sa pagpatay niya sa powerhouse na dating ika-7 ranggo sa Supreme Saint Rangkang. Valerian. Sino yun? Siya ay isang taong halos maladyos ang katayuan sa Dao Marshall Saint Land sa nakalipas na 100 taon. Si Valerian ay isang Sectless Cultivator. Siya ang numero 1 powerhouse sa Dao Marshall Saint Land sa henerasyong ito.
Alinsunod dito, ang kanyang cultivation base ay nasa ninth form of the Saint Celestial stage. Siya ay malawak na kinikilala bilang ang taong unang niranggo sa Supreme Saint Ranking. 100 taon na ang nakalilipas, mula nang sumikat si Valerian sa Dao Martial Saintland, maraming tao ang gustong homanin siya. Kabilang sa mga taong ito ang mga tao mula sa 3 pinakamalakas na sekta. 30 taon na ang nakalilipas, nagawa ni Valerian na ilipat ang mga bundok at lumikha ng mga ilog at nasugatan ang Great Oracle ng Heaven Divination Sect no sinusubukan niyang ipasa ang Heavenly Tribulation. Simula noon, walang nang ahas na homanin siya o ang kanyang katayuan. Mula noon, inokupa niya ang unang pwesto sa Supreme Saint Ranking. Walang makakapagbanta sa kanyang posisyon. Gayunpaman, sa panahong ito rin siya nawala. Sinabi ng ilang tao na nalampasan niya ang Heavenly Tribulation at umakyat sa ibang kaharian. Ang ilan ay nagsabi na siya ay nagtatago sa Sin City habang siya ay nakatutok sa kanyang paglilinang habang naghihintay para sa kanyang Heavenly Tribulation. Ang iba ay nagsabing gumala siya sa Dao Martial Saintland, tinatamasa ang isang walang kabuluhang buhay. Ano man ang sinabi, una pa rin siya sa Supreme Saint Ranking. Natural, kung lumipas ang 100 taon nang walang anumang balita mula kay Valerian, matatanggal siya sa kanyang posisyon mula sa Supreme Saint Ranking. Iyon ang tuntunin ng Supreme Saint Ranking. Masasabing si Valerian ay naging isang maalamat na figure sa panahong ito. Ang mga ordinaryong tao ay tumitingin sa kanya, at sa kalakhan, naging kwento na lamang siya dahil matagal na siyang hindi nakikita. Ang aking amo ay si Valerian. 4 na taon na ang nakalilipas, ang pahayag ni Gabriel ay nagulat sa lahat sa Dao Martial Saintland hanggang sa kaibuturan. Ito ay dahil walang nakakaalam na ang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saintland, si Valerian, ay may disipulo. Bukod dito, sa sandaling lumitaw si Gabriel, napatay niya ang taong dating ika-7 ranggo sa Supreme Saint Ranking at pumalit sa kanyang lugar. Pagkatapos noon, kumalat ang mga chismis tungkol sa pagsasabing si Valerian ay nasa Dao Martial Saintland at hindi pa siya umaakyat. Siya ay nagtuturo sa kanyang disipulo, si Gabriel, sa lahat ng oras na ito. Kung tungkol sa katotohanan, tanging si Valerian at ang kanyang disipulong si Gabriel, ang nakakaalam nito. Anuman, mula noon, alam ng mga tao sa Dao Martial Saintland ang pag-iral ni Gabriel. Kilala nila siya bilang disipulo ng pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saintland, si Valerian, at si Gabriel ay isang kababalaghan. Nang maglaon, nagsimulang kumalat ang mga chismis sa mga walang sekta na magsasaka tungkol sa Gabriel na wala pang 100 taong gulang. Ang mga walang sekta na magsasaka, natural, naniwala sa chismis. Pagkatapos ng lahat, si Valerian ay pagmamalaki ng mga walang sekta na magsasaka. Sa kanilang opinyon, si Valerian ay parang Diyos. Hindi katakataka na mayroon siyang isang alagad na wala pang 100 taong gulang na nakalusot sa ika-8 anyo ng Saint Celestial stage. Gayunpaman, ang mga pangunahing puwersa ng Dao Martial Saintland, ang 3 malalaking sekta, ay tumangging maniwala na si Gabriel ay wala pang 100 taong gulang. Natural, kinilala nila ang kanyang lakas dahil nagawa niyang makuha ang ika-7 pwesto sa Supreme Saint Ranking. Gayunpaman, sa paggawa nito, hindi nila direktang itinanggi na si Gabriel ay isang kababalaghan. Naturally, may mga dahilan para sabihin ito ng mga pangunahing puwersa. Una, hindi lumabas si Gabriel at pinatunayan na wala pang 100 taong gulang siya. Pangalawa, ayaw nilang isipin ng mundo na ang isang walang sekta na magsasaka ay mas mahusay kaysa sa mga mula sa sekta. Bukod dito, hindi nila gusto ang isa pang Valerian sa Dao Martial Saintland. Lord Gabriel. Siya si Lord Gabriel. Nang marinig ang mga salita ng matandang sectless cultivator, nanumbalik ang pakiramdam ng ibang sectless cultivator. Baka sa mga mukha nila ang pananabik. Maraming sectless cultivator ang nagsimula pang ang manginig sa pananabik. Si Lord Gabriel talaga. Maswerte akong nakakita ng portrait ni Lord Gabriel. Nabigo lang akong makilala siya dahil sa excitement ko. Nakita ko na rin siya. Gayunpaman, mukhang mas gwapo pa si Lord Gabriel sa totoong buhay. Dumating ba siya dahil sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial? Kung ginawa niya, huli na siya. Maraming sectless cultivator ang nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Lahat sila ay nagsimulang hulaan ang dahilan ng hitsura ni Gabriel. Gabriel.
Samantala, ang Violet Dragon King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect, ay tumingin din kay Gabriel. Batay sa mga mata niya, bakas ang pangamba na para bang ngayon lang niya nakilala ang kanyang kalaban. Matatag siyang naniniwala sa Supreme Saint Ranking. ika-10 lang siya sa Supreme Saint Ranking nang si Gabriel ay nasa ika-7 pwesto. Sa madaling salita, si Gabriel ay mas malakas kaysa sa kanya kahit na pareho silang nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa pagharap kay Gabriel, natural, siya ay lubos na nababantayan. Habang ang lahat, kabilang ang Violet Dragon King ng Black Ketre Sect, ay nakatingin kay Gabriel, lumingon-lingon siya sa paligid bago nagtanong sa walang pakialam na tono, may nakita ba sa inyo si Halder? Panginoon Halder. Hindi ko siya nakita. Kilala ni Lord Gabriel si Lord Halder. Si Lord Halder ay talagang isa sa mga patron ng Sin City. Ang mga walang sekta na magsasaka ay nagkatinginan ng may pagtataka habang sila ay bumulalas. Nasaan ang pasukan sa treasure vault na iyon na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial? Nang magsalita muli si Gabriel, mas malamig ang kanyang tunog. Naglabas siya ng lamig na nagparamdam sa mga tao na para silang nakatayo sa malupit na hangin ng taglamig. Panginoong Gabriel. Sa oras na ito, isang elder mula sa 7 Kill Alliance ang humakbang sa Fomard. Yumuko siya ng paggalang bago niya itinuro ang kalapit na espasyo at sinabing, nandoon ang pasukan sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Gayunpaman, nagsara ito hindi pa gaanong katagal. Sa sandaling natapos ng elder na iyon ng 7 Kill Alliance ang kanyang pangungusap, nawala si Gabriel mula sa kinatatayuan niya sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Nang muli siyang lumitaw, nakatayo na siya sa kawalan kung saan itinuro ng matanda ng 7 Kill Alliance. Nakapikit ang mga mata ni Gabriel habang umaaligid siya sa hangin. Para bang may sinusubukan siyang maramdaman. Napakabilis niya. Napakabilis ni Gabriel na ang Violet Dragon King ay ang tanging naruroon na nakahuli ng bakas ng kanyang paggalaw. Maging siya ay nagulat sa bilis nito. Hinahanap niya ang space barrier sa pagitan ng treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial at ng upper province. Matapos makitang nakapikit si Gabriel, naramdaman ng Violet Dragon King ang divine consciousness na lumalabas sa kanyang katawan. Nahulaan niya kaagad ang intensyon nito dahil ganoon din ang gagawin niya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw sa hangin ang matalim na sigaw ng talam. Weng! Isang malaki at nakasisilaw na talam ang lumitaw, na bumubulag sa mga mata at isipan ng Violet Dragon King. Napakabilis niyang nahanap. Bago pa makapag-react ang iba, ang talam sa kamay ni Gabriel ay natakpan na. Sa susunod na sandali, sa kawalan malapit sa Gabriel, isang nakakatakot na bitek ang lumitaw. Mahigit 10 metro ang haba nito at itim sa loob. Kung ano ang nakatago sa likod ay hindi alam. Kasunod nito, si Gabriel ay tila nag-transform sa isang kidlat habang siya ay lumipad sa bitek at nawala sa paningin ng lahat. Ang amoy na ito ay nanginginig na tumatakbo sa mga spine ng lahat. Nagawa ni Gabriel na gumawa ng opening sa space barrier sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng kanyang blade at pumasok sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. 2,152. Nakakamangha. Pagkaraan ng ilang sandali, nanambalik ang katinoan ng isang walang sekta na magsasaka, ngunit baka sa kanyang mukha ang isang ekspresyon ng pagkagulat at hindi paniniwala. Para siyang nakakita ng multo. Ang iba ay may katulad na ekspresyon sa kanya. Bagamat alam nilang makapangyarihan si Gabriel, hindi nila inaasahan na ganoon kalakas siya. Sa isang kisap mata, nagawa niyang gumawa ng butas sa space barrier papunta sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Kung ako iyon, sa palagay ko ay hindi ko mahahanap ang space barrier kahit na bibigyan ako ng dobleng oras. Ang Violet Dragon King, ang pinuno ng 4 na dakilang Karmapas mula sa Black Ketre Sect, ay may time na ekspresyon sa kanyang mukha nang maisip niya ang nangyari. Nagulat siya sa kakayahan ni Gabriel sa pagmamasid. Tungkol naman sa kakayahan ni Gabriel na gumawa ng opening sa space barrier, hindi siya nagulat dahil kaya rin niyang gawin iyon. Naturally, alam niyang hindi ginamit ni Gabriel ang lahat ng kanyang lakas nang gumawa siya ng butas sa space barrier. Ginamit lang niya ang kanyang 1000 Inscription Saint Blade kasama ng kanyang blade technique. Hindi siya gumamit ng anumang divine abilities.
Kanina, tinanong niya kung nakita ba namin si Halder. Inisip ng Violet Dragon King si Halder na ang posisyon sa Supreme Saint Ranking ay mas mataas kay Sojen ang Green Bat King, isa sa 4 na dakilang Karmapas sa Black Ketra sect. Mabagsik na scholar, Halder. Ang powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage na nirerango sa ika-21 sa Supreme Saint Ranking. May iba din siyang alam. Mga 2 taon na ang nakalilipas, ang Green Bat King ng Black Ketra sect, si Sojen, ay hinamon si Halder sa isang tunggalian at natalo sa loob ng 100 galaw. Si Halder ay mas malakas kaysa kay Sojen. Malinaw iyon sa kanya. Pumasok din si Halder sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Sa pag-iisip na iyon, ang Violet Dragon King ay naging grimmer at grimmer. Gayunpaman, nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng belo kaya walang nakapansin sa pagbabago ng kanyang ekspresyon. Noong una, ang Violet Dragon King ay nagplano na sundan si Gabriel sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial sa pagbubukas na iyon. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-alinlangan. Kanina, nang tanungin ni Gabriel kung may nakakita kay Halder, nakikita niya ang bakas ng pagkabalisa sa mga mata nito na parang may inaalala siya. Maaaring may nangyari kaya kay Halder tulad ni Sojen. Nanlaki ang mga mata ng Violet Dragon King nang maisip niya ito nang muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang atensyon ng Violet Dragon King ay nakuha ng ibang bagay. Isang bagzo ng hangin ang muling lumitaw at may lumitaw sa harap ng pasukan na binuksan ni Gabriel. Ang figure na lumitaw ay mukhang lubhang kahabag-habag. Iyan ay, nanlaki ang mga mata ng Violet Dragon King sa gulat nang mas malapitan niyang tingnan ang taong lumitaw. Isang ekspresyon ng pagkabigla at kawalang paniwala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Parang may nakita siyang hindi makapaniwala. Pale, Lord Gabriel. Paano ito posible? Samantala, nang makita ng iba ang taong sumulpat malapit sa entrance, natigilan sila nang makita kung sino iyon. Napasigaw silang lahat sa gulat. Nang pumasok si Gabriel, dinala niya sa kanyang likod ang kanyang nakatabing talam. Siya ay nagkaroon ng isang kahangahangang hitsura at isang kahangahangang presensya. Sa kasalukuyan, nawala ang kanyang kahangahanga at kahangahangang paraan. Nawala pa sa kanya ang 1000 inscription Saint Blade. Sa likod na lang niya ang kaluban. Bukod dito, naputol ang kanyang kaliwang braso sa balikat at may mga mantsa ng dugo sa kanyang robe. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag. Sa kanang kamay, may hawak siyang maliit ngunit basag na gintong kampana. Sa pagtingin sa hitsura ni Gabriel, hindi nakakagulat na ang Violet Dragon King at ang iba pa ay nagulat. Anong nangyari? Ano ang nangyayari? Ano ang maaaring magmukhang kaawa-awa si Lord Gabriel? Si Lord Gabriel ay nasa ika-7 ranggo sa Supreme Saint Ranking, at ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala dito. Pumasok si Lord Gabriel sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial sa napakaikling panahon, paano siya napunta sa ganito? Oo. Kung ang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial ay talagang nakakatakot, paano makukuha ng isang tao ang mga kayamanan at pamana? Malamang lahat mamatay doon. Matapos makita ang nasugatan na hitsura ni Gabriel, maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Habang patuloy sila sa pag-uusap, biglang, tila may naalala sila habang nakatingin sila sa isa't isa na may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung titingnan kung paano nasugatan ng husto si Lord Gabriel pagkatapos pumasok sa loob ng ilang sandali upang imbestigahan ang bagay na ito, tila talagang nakakatakot ang treasure vault. Oo. Kung hindi, ang Green Bat King, isa sa Black Ketra sects for Great Karmapas, ay hindi sana namatay doon. Kahit isang taong kasing lakas ni Sojen ang Green Bat King ay namatay doon. Hindi nakakagulat na namatay din ang matataas na opisyal mula sa 7 Kill Alliance, 1000 Years Alliance, at Eternal Alliance. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao sa wakas ay nalaman kung bakit napakaraming tao ang namatay doon. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Gabriel ay nawalan din ng braso at ang kanyang 1000 inscription Saint Blade matapos makapasok sa treasure vault na iyon na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial sa ilang sandali, lalo pa si Sojen at ang iba pa na mas mahina kaysa kay Gabriel.
Nabuhay ang takot sa puso ng lahat ng mapagtanto nila kung gaano kakilakilabot ang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Ikaw, mayroon kang boundless bell. Isang boses ng babae na tila malamig na may bahid ng pagkagulat ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan nila na ang nagsalita ay ang Violet Dragon King, ang pinuno ng Four Great Karmapas ng Black Ketra Sect. Tumingin ang Violet Dragon King kay Gabriel habang kinakausap siya nito. Upang maging mas tumpak, hindi siya tumitingin kay Gabriel. Nakatingin siya sa maliit, basag na gintong kampana na hawak sa kanang kamay ni Gabriel. Parang kakaiba ang maliit na gintong kampana. Sa masusing pagsisiyasat, masasabing bago ang bitek sa maliit na gintong kampana. Habang sinusundan ng lahat ang linya ng paningin ng Violet Dragon King at tumingin sa maliit na gintong kampana, nakita nila na nakaukit ito ng mga sinaunang at masalimuot na mga ukit. Ang mga ukit ay parang buhay at nabighani sa mga nakakita, dahilan upang sila ay mataranta. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga taong nakatingin sa kampana ay nagsimulang mataranta at mabilis silang nag-iwas ng tingin. Di nagtagal, sumigaw ang isang nasa katanghaliang Sectless Cultivator sa mahinang boses, The Boundless Bell. Ang Boundless Bell ay isa sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang mabawi ng lahat ang kanilang katinoan. Ang maliit na gintong kampana sa kamay ni Lord Gabriel ay ang Super Saint Weapon, ang Boundless Bell. Narinig ko na sa 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking, mayroon lang 3 Defensive Super Saint Weapons. Isa na rito ang Boundless Bell. Defensive Super Saint Weapon. Yung maliit na gintong kampana. Oh, God. Kung ito talaga ang Boundless Bell. Gaano kalakas ang puwersa para makapag-iwan ng bitek dito? Kung titingnan ang crack sa Boundless Bell, halatang bago ito. Nabasag ba ito nang pumasok si Lord Gabriel sa treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial? Ang focus ng atensyon ng lahat ay hindi sa kung paano nakuha ni Gabriel ang Super Saint Weapon, ang Boundless Bell, ang kanilang atensyon ay nasa bagong crack sa Boundless Bell. Gayunpaman, hindi tumugon si Gabriel sa mga tanong ng Violet Dragon King. Sandali siyang tumayo nang hindi gumagalaw. Sa mga oras na ito, maraming eksena ang kumikislap sa kanyang isipan. Malapit na siyang mamatay. Sa isang punto, ibinaba ni Gabriel ang kanyang ulo upang tingnan ang maliit na gintong kampana sa kanyang kanang kamay, siya ay lihim na nagpasalamat. Sa kabutihang palad, mayroon akong Super Saint Weapon na ito, ang Boundless Bell, na ibinigay sa akin ng Master. Kung hindi, kanina pa ako namatay. Ang pseudo realm na ito ay hindi isang treasure vault. Ito ay mas katulad ng isang bitag na iniwan ng isang eminent celestial. Napaisip si Gabriel sa kanyang sarili habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa tingin ko ang soul pearl ni Senior Brother Lord Win ay nabasag dahil pumasok siya sa pseudo realm at pinatay ng killing formation sa loob, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Gabriel nang maisip niya ito. Dumating si Gabriel para kay Lord Win. Si Lord Win, ang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage, ay nirerango sa ika-9 Supreme Saint ranking. Isa rin siya sa mga patron ng Sin City. Higit pa rito, siya ay isang maliit na bilang ng mga walang sekta na cultivator na ang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Marshall Saint Land. Walang nakakaalam na si Lord Win ay isa rin sa mga personal na disipulo ni Valerian. Sa katunayan, mas nauna siyang tinanggap bilang disipulo kaysa kay Gabriel. Gayunpaman, tumanggi si Lord Win na ipahayag sa publiko na siya ay isang disipulo ni Valerian dahil naisip niya na ang kanyang likas na talento ay hindi sapat at magdudulot ng kahihiyan kay Valerian. Natural, kinilala pa rin niya si Valerian bilang kanyang Panginoon ng pribado. Higit pa rito, mahusay ang pakikitungo niya sa kanyang bunsong nakababatang kapatid na si Gabriel. Para kay Gabriel, si Lord Win ay parang kanyang biological na kuya. Kasama niya ang soul pearl ni Lord Win. Agad siyang sumugod sa Sin City nang matuklasan niyang nabasag na ang soul pearl ni Lord Win. Matapos malaman na umalis si Lord Win sa Sin City matapos makipagkita kay Halder, sinimulan ni Gabriel na subaybayan ang kinaroroonan ni Halder. Sa huli, dinala siya nito dito. 2,153.
Gabriel. Bilang pinuno ng apat na mahusay na Karmapas ng Black Ketresek, natural na may pagmamalaki ang Violet Dragon King. Matapos siyang hindi pinansin ni Gabriel, ang ekspresyon ng kanyang mukha, na nakatago sa ilalim ng belo, ay nagdilim. Nabawi ni Gabriel ang kanyang katinoan nang marinig niya ang inis sa boses ng Violet Dragon King at tingin sa kanya. Sa sandaling ito, nagkatitigan ang dalawang powerhouse na nasa top 10 nanogram Supreme Saint Rankang. Bakas ng galit ang mga mata ng Violet Dragon King habang nanatiling kalmado ang tingin ni Gabriel. Tila hindi siya naabala na ang Violet Dragon King ay naiinis. Sa dalawa sa kanila, ang isa ay nasa ikapitong ranggo sa Supreme Saint Rankang at ang personal na disipulo ng kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Ang isa pa ay ang pinuno ng Black Ketresek for Great Karmapas na nirerango sa ikasampu sa Supreme Saint Rankang. Sa kasalukuyan, nararamdaman ng lahat ang galit sa pagitan nila. Damang-dama ito. Naturally, masasabi ng lahat na ito ay one-sided. Ang puot ay nagmula sa Violet Dragon King. Nang makita ito, ang mga matatanda mula sa Black Ketresek ay nagsimulang mabalisa. Agad silang nagpadala ng voice transmission sa Violet Dragon King. Lord Karmapa. Si Gabriel ay nasa ikapitong ranggo sa Supreme Saint Rankang. Mangyaring subukang huwag makipag-away sa kanya. Panginoong Karmapa, alam kong makapangyarihan ka, ngunit si Gabriel ay hindi isang ordinaryong tao. Kung maaari, subukang huwag siyang masaktan. Lord Karmapa, ang Gabriel ay isang kaibigan, hindi isang kaaway. Ang mga voice transmission mula sa mga matatanda ng Black Ketresek ay napuno ng takot. Natatakot sila sa lakas ni Gabriel at sa taong sumusuporta sa kanya, si Valerian, ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Walang nakakaalam kung ito ay ang mga matatanda mula sa payo ng Black Ketra o ang Violet Dragon King ay napagtanto na hindi matalinong kumilos laban kay Gabriel, ngunit ang kanyang tingin ay agad na lumambot. Hindi na ito confrontational. Sa sandaling lumambot ang tingin ng Violet Dragon King, walang pakialam na sinabi ni Gabriel, ito ang Boundless Bell. Sabay tingin sa Boundless Bell sa kanyang kamay at napabuntong hininga sa loob. Bagamat ang Boundless Bell ay isang Super Saint Weapon, ito ay kasalukuyang sirang Super Saint Weapon. Kung makatagpo siya ng panibagong pag-atake tulad ngayon, ang Boundless Bell ay tiyak na madudurog. Malinaw na narinig ng lahat ang mga salita ni Gabriel. Bagaman hindi siya nagsasalita ng malakas, ang kanyang mga salita ay rinig na rinig sa lahat. Ito ay talagang isang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons Rankang, ang Boundless Bell. Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat at hindi makapaniwala. Ang maliit, basag na gintong kampana na hawak ni Gabriel sa kanyang kanang kamay ay ang nagtatanggol na Super Saint Weapon, ang Boundless Bell. Gaano kalakas ang pag-atake para makapag-iwan ito ng bitek sa Super Saint Weapon, ang Boundless Bell? Hindi ka panipaniwala. Tanging ang mga eminent celestial na nakapasa sa Heavenly Tribulation ang makakasira ng Super Saint Weapon. Para makapag-iwan ng crack sa Boundless Bell, ang puwersang tumama dito ay dapat kasing lakas ng isang eminent celestial. Ang eminent celestial lang ang makakasira ng Super Saint Weapon. Ibig sabihin ba nito kung ang isang tao sa ibaba ng Street Celestial Stage ay nagtataglay ng defensive Super Saint Weapon tulad ng Boundless Bell, makakapagtanggol siya laban sa pag-atake ng isang eminent celestial nang hindi nasaktan? Hindi naman ganoon. Halimbawa, kung ang isang cultivator sa first form of the Saint Celestial Stage ay nagtataglay ng Boundless Bell, makakapagtanggol lang siya laban sa atake ng mga cultivator na nasa ibaba ng third form of the Saint Celestial Stage. Anyo ng Street Celestial Stage. Tama. Ang Boundless Bell ay isang makapangyarihang defensive Super Saint Weapon. Gayunpaman, depende pa rin ito sa cultivation ng taong may hawak nito. Sa sandaling ito, na-curious ang lahat tungkol sa engkwentro ni Gabriel sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial. Ano ang nagawang makapinsala sa Super Saint Weapon, ang Boundless Bell? Marami sa kanila ang nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Yaong mga naalis ng mas maaga, lalo na, ay natuwa na sila ay naalis. Kung hindi, malaki ang posibilidad na sila ay namatay doon.
Sa lakas ni Lord Gabriel at ng Super Saint Weapon, ang Boundless Bell, ang pag-atake ng mas mahina kaysa sa isang Eminent Celestial ay hindi makakapinsala sa kanya. Tanging ang mga Eminent Celestial o ang mga mas malalakas ang makakapinsala sa kanya. Talaga. Tila pagkatapos na pumasok si Lord Gabriel sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang Eminent Celestial, malamang na nakatagpo siya ng pag-atake sa o higit pa sa antas ng isang Eminent Celestial. Nagtataka ako kung ano ang nakatagpo ni Lord Gabriel doon. Ang atensyon ng lahat ay nasa Gabriel. Lahat sila ay curious kung ano ang na-encounter niya sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang Eminent Celestial. Hindi tulad ng iba na hindi nang ahas na magsalita, ang Violet Dragon King ay walang ganoong reserbasyon. Talagang na-curious siya kaya diretsong tinanong niya ito, Gabriel, ano ang na-encounter mo doon? Pagkatapos noon, sinabi ng Violet Dragon King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng ating Black Ketresek, ang Green Bat King ay namatay din doon. Kung mayroon kang anumang impormasyon, mangyaring ipaalam sa amin. May utang na loob sa iyo ang Black Ketresek. Nang marinig ni Gabriel ang mga salita ng Violet Dragon King, kumunot ang noo niya bago siya bumantong hininga. Umiling siya. Namatay ang Green Bat King doon. Ang kasakiman ay talagang kasalanan. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na hinintay ni Gabriel na tumugon ang Violet Dragon King bago niya sinabing, pagkatapos kong gumawa ng opening sa Space Barrier at pumasok sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang Eminent Celestial, nakatagpo ako ng Killing Formation. Sa puntong ito, ang Violet Dragon King at ang iba pa ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Akala nila ito ay prelude lamang sa natitirang bahagi ng kwento. Isang nakapatay na Formesayon. Napagtanto lang nilang mali sila nang nagpatuloy si Gabriel sa pagsasalita. Ang puwersa ng Killing Formation ay lubhang nakakatakot. Si Gabriel ay may tensyon sa mukha nang magsalita siya. Baka sa mga mata niya ang takot. Kahit na ang buong pag-atake ng isang Eminent Celestial ay hindi ganoon kalakas. Sa kabutihang palad, mayroon akong Super Saint Weapon, ang Boundless Bell, na ibinigay sa akin ng aking amo. Kung hindi, namatay na ako. Gayunpaman, kahit na may Boundless Bell, nawala ang aking braso at ang aking 1000 Inscription Saint Blade. Ang aking Spatial Ring ay naging alikabok sa sandaling ito ay madikit sa puwersang iyon. Ganoon din ang nangyari sa aking 1000 Inscription Saint Blade. Nagiging grimmer at grimmer ang boses niya habang nagsasalita. Nang matapos magsalita si Gabriel, tumahimik ang buong lugar. Sa kasalukuyan, maging ang pinuno ng Black Ketresex for Great Karmapas, ang Violet Dragon King, ay pawis na pawis dahil sa takot. Siya ay lubos na nagpapasalamat na dumating si Gabriel. Kung hindi, papasok sana siya sa Treasure Vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang Eminent Celestial at nakatagpo ng parehong Killing Formation. Walang alinlangan na siya ay namatay doon. Kung tutuusin, mas mahina siya kaysa kay Gabriel. Bukod dito, wala siyang Super Saint Weapon at wala rin siyang Boundless Bell na maaasahan. Naisip niya na maaaring nagmalabi si Gabriel, ngunit alam niyang walang dahilan para gawin niya iyon. Oh, God! Napakalakas na Killing Formation. Kahit ang isang Eminent Celestial ay hindi makakapag-set up ng ganoon kalakas na Killing Formation, tama ba? Talaga. Ayon kay Lord Gabriel, ang lakas ng Killing Formation na iyon ay mas malakas kaysa sa buong lakas ng isang Eminent Celestial. Hindi ko talaga alam kung sino ang makakapag-set up ng Killing Formation na ganoon. Kakaiba. Ang iba ay dahan-daang nakabawi mula sa pagkagulat sa mga salita ni Gabriel. Walang nagdududa sa kanyang mga salita. Kahit na sinabi ni Gabriel na ang puwersa ng Killing Formation ay mas malakas kaysa sa isang Eminent Celestial, hindi pa rin nila siya pinagdudahan. Kung ibang tao ito, marahil, maaaring tinanong nila siya. Gayunpaman, dahil ito ay Gabriel, hindi nila kinwestiyon ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoon ni Gabriel ay kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saintland, si Valerian. Kung si Valerian ay nasa Dao Martial Saintland pa, tiyak na malapit na siya sa pagiging isang Eminent Celestial kahit hindi pa siya. Sa isang master na tulad niyan, si Gabriel ay dapat magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa lakas ng isang Eminent Celestial. Ang ganitong Killing Formation.
Natatakot ako na kahit isang eminent celestial na dalubhasa sa formation daw ay hindi ito makakapag-set up, di ba? Tanong ng Violet Dragon King habang nakatingin kay Gabriel. Natural, imposible para sa isang eminent celestial na iset up ito. Gayunpaman, paano kung tatlo sila? Tatlo. Nanlaki ang mga mata ng Violet Dragon King habang hindi sinasadyang nanginginig. Natigilan ang iba. Tumango si Gabriel at bago siya maingat na sinabi, nang tumama ang puwersa mula sa killing formation, pinalawak ko ang aking divine consciousness para pag-aralan ito. Natuklasan ko ang tatlong magkakaibang enerhiya sa loob nito. Bagamat ang mga ito ay ganap na pinagsama, nagawa ko pa ring makita ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang formation ay malamang na nilikha ng tatlong eminent celestial. Tumigil sandali si Gabriel bago siya nagsabi, bukod dito, itong tinatawag na treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang eminent celestial ay hindi isang treasure vault. Isa itong bitag. 2,154. Kung hindi ako nagkakamali, hindi lang namatay doon ang Green Bat King ng iyong Black Ketresek, kundi pati si Halder ng Sin City ay namatay doon. Sabi ni Gabriel sa mahinang boses. Halder. Nanlaki ang mga mata ng Violet Dragon King nang hindi sinasadya nang marinig niya ang mga salita ni Gabriel. Napagtanto niyang tama ang kanyang haka-haka. Katulad ni Sojen, may nangyari rin kay Halder. Kasabay nito, maraming Sectless Cultivator ang nagulat nang marinig nila ito. Halder. Namatay din si Lord Halder. Kilalang kilala sa Sin City si Halder na may mabagsik na mukha na scholar. Isa rin siya sa mga patron ng Sin City. Ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Bukod dito, ang ranggo ni Halder sa Supreme Saint ranking ay mas mataas pa kaysa sa Green Bat King mula sa Black Ketresek. Si Halder ay nasa ika-21 na ranggo sa Supreme Saint ranking. Paanong hindi magugulat ang lahat sa pagkamatay ni Halder? Kaya pinuntahan mo si Halder. Mukhang malapit ka kay Halder. Nakikiramay ako. Bumantong hininga ang Violet Dragon King habang inaalon niya si Gabriel. Umiling si Gabriel. Alam ko lang ang pag-iral ni Halder, hindi ko siya kilala ng personal. Ang mga salita ni Gabriel ay nagpagulo sa Violet Dragon King at sa lahat ng naruroon sa eksena. Kung hindi personal na kilala ni Gabriel si Halder, bakit niya agad na tinanong ang tungkol sa kinaroroonan ni Halder pagdating niya? Nahanap ko si Halder dahil sa senior kong kapatid. Dahil kay Halder, malamang nakapasok na rin siya sa espasyong ito. Sabi ni Gabriel sa malalim na boses habang sinasagot niya ang tanong. Napatingin siya sa bungad na ginawa niya sa space barrier. Sa sandaling matapos magsalita si Gabriel, tumahimik ang buong lugar. Ang taong tinawag ni Gabriel bilang kanyang nakatatandang kapatid ay isa pang disipulo ni Valerian, ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Marshall Saint Land. Hindi lang si Gabriel ang disipulo ni Valerian. Kung hindi, bakit niya tinutukoy ang isang tao bilang kanyang senior na kapatid? Natural, may mga tao din na nag-iisip na ang nakatatandang kapatid na si Gabriel na binanggit ay maaaring hindi kamag-anak ni Valerian. Ang nakatatandang kapatid niyang iyon ay maaaring mula sa isang sekta na sinalihan niya o isang disipulo ng ibang guro. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kanilang sarili. Ang aking nakatatandang kapatid ay isa ring alagad ng aking Panginoon, si Valerian. Sabi ni Gabriel, pinawi ang mga pagdududa mula sa mga taong hindi inakala na ang kanyang nakatatandang kapatid ay isa ring disipulo ni Valerian. Sa kanyang mga salita, kinumpirma niya na ang senior brother na binanggit niya ay isa ring direktang disipulo ni Valerian, ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Marshall Saint Land. Noong nabubuhay pa ang nakatatandang kapatid ni Gabriel, ayaw niyang mapahiya ang kanyang amo kaya hindi niya ibinalita na siya ay alagad ng kanyang amo. Ngayong namatay na siya, gusto ni Gabriel na malaman ng lahat ang pagkakakilanlan ng kanyang nakatatandang kapatid. Bukod kay Lord Gabriel, may iba pang direktang disipulo si Senior Valerian. Hindi ko pa narinig na may ibang disipulo si Senior Valerian. Ang isang taong tinanggap ni Valerian bilang isang direktang disipulo ay dapat na may mataas na likas na talento. Muling naganap ang kaguluhan matapos magsalita si Gabriel. Nag-iba na naman ang topic nila.
Maraming tao ang interesado sa nakatatandang kapatid ni Gabriel. Nang ang lahat, kabilang ang Violet Dragon King, ay nagtataka kung sino ang nakatatandang kapatid ni Gabriel, inihayag ni Gabriel, ang aking nakatatandang kapatid ay si Lord Win ng Sin City. Natahimik muli ang lahat. Lord Win. Karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay pamilyar sa pangalang ito. Si Lord Win ay isa sa pinakamalakas na patron sa Sin City na kilala nila. Ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage, at siya ay nirerango sa ika-9 sa Supreme Saint Rangkang. Mas malakas pa siya kaysa sa Violet Dragon King, ang pinuno ng Black Ketres X for Great Karmapas, na nasa ika-10 ranggo sa Supreme Saint Rangkang. Matapos makabawi ang Violet Dragon King mula sa kanyang pagkabigla, hindi niya napigil ang sumigaw, ang iyong nakatatandang kapatid. Si Lord Win. Ang lahat ay nasa katulad na estado. Hindi sila makapaniwala at nabigla. Kung ikukumpara kay Gabriel, palaging nagpapakita si Lord Win sa publiko. Siya ay isang sikat na sectless cultivator sa Dao Martial Saintland sa napakatagal na panahon ngayon. Gayunpaman, bago ngayon, walang nakakaalam na siya rin ay direktang disipulo ni Valerian, ang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saintland. Ito ay nakakagulat na balita para sa lahat. Nang marinig ang mga salita ng Violet Dragon King, tumango si Gabriel at mahinang nagsabi, oo. Laging nararamdaman ng senior brother na hindi niya tinutupad ang pangalan ng ating master kaya hindi niya ibinalita ang kanyang relasyon sa ating master. Ang Violet Dragon King ay bumulong sa sarili, hindi ko inaasahan na si Lord Win ay direktang disipulo din ni Senior Valerian. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naisip ang Violet Dragon King habang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ikaw. Dumating ka para hanapin ang iyong senior brother Lord Win, pwede. Pwede bang? Dahil. Ang kanyang soul pearl ay kasama ko at ito ay nabasag hindi pa nagtagal. Mukhang alam ni Gabriel kung ano ang gustong sabihin ng Violet Dragon King kaya tumango siya at sinabing, sinala ko na doon din siya namatay. Bagamat tila kalmado si Gabriel nang magsalita, may lungkot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa sandaling matapos magsalita si Gabriel, natigilan ang lahat na para bang bigla silang tinamaan ng kidlat sa isang maaraw na araw. Si Lord Win, ang powerhouse na nasa ika-9 na ranggo sa Supreme Saint Rangkang, isang bihirang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage, ay namatay sa bitag na iniwan ng 3 eminent celestial. Ito ay walang alinlangan na isang seryosong bagay para sa mga naruroon at para sa lahat sa Dao Martial Saintland. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kinalaman sa pagkamatay ng isang powerhouse sa nangungunang 10 ng Supreme Saint Rangkang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang kumalat ang balita tungkol dito. Nang makarating ang balita tungkol dito sa Sin City, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Bukod sa Lord Win, isa sa mga patron ng Sin City, si Halder, at isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketres Sect, ang Green Bat King, ay namatay din. Kasunod nito, mas nakakagulat na balita ang dumating sa Sin City. Ang 7 Kill Alliance, ang 1,000 Years Alliance, at ang Eternal Alliance, ang 3 pinakamalakas na alyansa sa Sin City, ay nagpahayag ng kanilang pagbuwag. Hindi lamang ang 3 pinakamalakas na alyansa ang nag-anunsyo ng kanilang pagbuwag, kundi maging ang mga alyansang iyon na bahagyang mas mahina tulad ng Mighty Tyrannical Alliance, ang 100 Ghost Alliance ay nag-anunsyo din ng kanilang pagbuwag. Ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa pagkamatay ng mga gulugad ng lahat ng mga alyansang ito. Si Lord Win, Halder, Sojen, at lahat ng mga taong ito ay namatay. Narinig ko na ang direktang disipulo ng pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saintland, si Gabriel, ay personal na nag-imbestiga sa bagay na ito. Lahat ng mga taong ito ay namatay sa bitag na iniwan ng 3 eminent celestial. Bukod dito, narinig ko nang pumasok si Lord Gabriel sa espasyong iyon, muntik na siyang mawala ng buhay. Sa kabutihang palad, mayroon siyang boundless bell na ibinigay sa kanya ni Senior Valerian. Iyon ay kung paano siya halos nakatakas sa kamatayan. Gayunpaman, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga dahil nawalan siya ng braso. The Boundless Bell. Bakit parang pamilyar? Oh, tama.
May isang nagtatanggol na Super Saint Weapon na tinatawag na Boundless Bell sa 10 Great Saint Weapons ranking. Pwede ba? Kung hindi dahil sa Super Saint Weapon, sa tingin mo ba makakaligtas si Lord Gabriel sa isang bitag na ginawa ng tatlong kilalang Celestial? Si Lord Lordwin ay talagang nakatatandang kapatid ni Lord Gabriel. Ibig sabihin si Lord Lordwin ay tinanggap ni Senior Valerian bago tinanggap si Lord Gabriel. Hindi ko alam. Si Lord Lordwin ay talagang nagpaka-low profile. Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa buong Sin City. Habang kumalat ang nakakagulat na balitang ito mula sa Sin City, parami ng parami ang nalaman ng mga tao tungkol sa nangyari. Batay sa bilis ng pagkalat ng balita, hindi magtatagal bago ito malaman ng buong Dao Marshall Saint Land. Upang maging mas tumpak, hindi magtatagal bago malaman ito ng buong Upper Province. Maya-maya, kumalat na naman ang ilang nakakagulat na balita. Bukod kina Lordwin at Halder, 4 na parokyano mula sa Sin City ang namatay din. Natuklasan ito ng kani-kanilang mga anak nang mabasag ang kanilang soul pearls. Namatay ang isa sa aming mga powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage at 5 sa aming powerhouses sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Nang marinig ito ng mga walang sekta na magsasaka, hindi nila matanggap ang balita. Hindi hihigit sa 10 powerhouses ang nangakong babantayan ang Sin City. Sa kasalukuyan, 6 sa kanila ang namatay. Bukod dito, ang isa sa kanila ay isang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Ayon sa panahon kung kailan nabasag ang soul pearls ng mga powerhouse na ito. Lahat sila namatay ng halos sabay-sabay. Malamang na namatay sila sa bitag na itinayo ng 3 eminent celestial. Maraming tao ang nag-isip. Ano ang sinusubukang gawin ng mga eminent celestial na iyon? Gumugugol ng napakaraming oras at pagsisikap upang lumikha ng isang kaharian, wala man lang silang naiwang kapaki-pakinabang. Sa halip, naglagay sila ng bitag para saktan tayo. Walang makakaintindi sa motibo ng 3 eminent celestial na iyon. Habang kumalat ang nakakagulat na balita sa buong Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, nabigla ang lahat sa kanilang mga kaibuturan. Hindi alintana kung gaano ito kagulo sa labas ng mundo, si Alvin ay nasa kadiliman pa rin tungkol dito. Naipit pa rin siya sa bitag na iniwan ng 3 eminent devils. 2,155. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay tahimik na nakahiga sa pseudo realm na nilikha ng 3 eminent devils. Walang gumagalaw sa pseudo realm, sa makatuwid, si Alvin na nasa loob ng pagoda ay naiwang hindi nagagambala. Sa kasalukuyan, si Alvin ay naka-crossleg sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Siya ay lubusang nalubog sa kanyang paglilinang. Malaking halaga ng Heaven and Earth Spirit Energy ang tumalon sa kanyang katawan sa isang nakakatakot na bilis bago sila nagsanib sa kanyang Sun Saint origin. Pagkatapos noon, nagsimula itong umikot sa kanyang katawan ng 9 Dragons War Sovereign Technique. Ang Heaven and Earth Spirit Energy ay patuloy na sumanib sa kanyang Sun Saint origin, at ang cultivation ni Alvin ay patuloy na bumubuti. Si Alvin ay labis na nalubog sa kanyang paglilinang na siya ay ganap na hindi gumagalaw. Para siyang estatwa habang naka-crossleg sa ere. Ang gininto ang liwanag ng Sun Saint origin sa paligid niya ay nagmukhang ethereal. Sa pseudo realm na ito na nilikha ng 3 eminent devils, ito ay ganap na kalmado. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay nag-iisa sa kaharian ngayon. Gayunpaman, kasing kalmado ito sa pseudo realm, ang labas ng mundo ay nasa kaguluhan. Habang kumalat ang balita tungkol sa bitag na iniwan ng 3 eminent celestial, parami ng parami ang nalaman ng mga tao tungkol dito. Dahil dito, maraming powerhouses mula sa iba't ibang puwersa ang nagsimulang magtipon sa pasukan ng kaharian dahil sa kanilang pagkamausisa. Lahat sila ay gustong makita kung ang kaharian na nilikha ng 3 eminent celestial ay talagang nakakatakot gaya ng sinabi ng mga tao. Ang pambungad na ginawa ni Gabriel, na nasa ika-7 ranggo sa Supreme Saint Ranking, ay ginawa sa space barrier ay matagal nang nagsara. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga powerhouse na dumating upang mangalap ng impormasyon. Hindi ba si Lord Zhu Kai Cheng iyon? Nakatawag ng atensyon ng ilang tao ang hitsura ng isang nakaputing damit na gwapong lalaki na may bitbit na espada sa likod.
Lord Zukai. Ang white-robed swordsman, Zukai. Ang taong nasa ika-28 na ranggo sa Supreme Saint ranking. Sa sandaling sumigaw ang taong iyon, nalipat ang atensyon ng lahat sa binata na nakaputing damit. Nakasuot ng snow white robe ang binata at may bitbit na mahabang espada sa likod. Ang kanyang gwapong hitsura ay nakakuha ng atensyon ng maraming kababaihan na naruroon sa eksena. Sinubukan pa nga ng ilan sa kanila na manligaw sa kanya na parang hindi na makapaghintay na ihagis ang sarili sa kanya. Si Zukai ay isang Supreme Elder mula sa Mystical Sword Sect, isang first-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Siya rin ang pinakabatang Supreme Elder sa kasaysayan ng Mystical Sword Sect. Sa kasalukuyan, mahigit 100 taong gulang pa lamang siya. Sa mga tuntunin ng henerasyon, ang sect leader ng Mystical Sword Sect ay dapat ang kanyang junior grand-uncle. Isang kamangha-manghang gawa na sa edad ni Zukai, nagawa niyang maging ang tanging pinakamataas na elder ng Mystical Sword Sect. Siya ang nag-iisang tao sa Mystical Sword Sect na nakalusot sa 7th form of the Saint Celestial Stage. May panuntunan sa Mystical Sword Sect na nagsasaad na hindi mahalaga kung sino, basta't makakapasok sila sa 7th form of the Saint Celestial Stage, sila ay magiging Supreme Elder sa sect. Bilang nag-iisang Supreme Elder ng Mystical Sword Sect, si Zukai ay maaaring ituring na isa sa mga haligi ng Mystical Sword Sect. Ang kanyang katayuan sa Mystical Sword Sect ay higit sa halos lahat ng tao sa sekta. Hindi ko inaasahan na darating siya. Bulalas ng maraming tao. Ang white-robed swordsman na ito, si Zukai, ay isa sa mga bihirang kababalaghan sa Dao Martial Saint Land. Sa mahigit 100 taong gulang pa lang, nagawa niyang makapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Ang ganitong mga cultivator ay bihirang matagpuan kahit sa 3 malalaking sekta. Ang bulong-bulungan ay ang mga dakilang sekta ay nagpadala ng isang imbitasyon sa Mystical Sword Sect nang siya ay pumasok sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage noong siya ay wala pang 100 taong gulang. Ang mga imbitasyon ay nakasaad na kung siya ay handa na sumali sa kanilang mga sekta, sila ay masaya na ibibigay sa kanya ang posisyon ng isang vice sect leader. Nakakalungkot na tinanggihan niya silang lahat. Kung hindi, batay sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring siya ay isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect, isang Karmapa ng Black Ketra Sect o isang Oracle ng Heaven Divination Sect. Narinig ko na mayroon siyang isang madilim na indigo na innate spiritual root. Kung talagang wala pang 100 taong gulang si Gabriel tulad ng sinabi ng mga walang sekta na magsasaka na iyon, posibleng si Gabriel ay may violet na innate spiritual root dahil ang kanyang likas na talento ay mas mataas kaysa kay Zukai. Paano mo mapagkakatiwalaan ang mga salita ng walang sekta na mga magsasaka? Hindi ako naniniwala sa kanila. Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni white-robed swordsman Zukai. Sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, maaaring hindi ang cultivation base ni Zukai ang pinakamaganda. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay nakapasok sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage sa kanyang edad ay isang bagay na bihira. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga taong dumating ay mga tao mula sa iba't ibang puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Halos walang sectless cultivators ang naruroon sa eksena. Bagamat ang mga walang sekta na magsasaka sa Dao Martial Saint Land ay pinaniniwalaang palaging nasa estado na wala ng pagkakaisa, mayroon silang sariling mga paniniwala o mga taong lubos nilang pinaniniwalaan. Dahil sa katotohanan na ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land, si Valerian, ay isang sectless cultivator. Siya, natural, naging taong pinaniniwalaan nila. Nang ang direktang disipulo ni Valerian, si Gabriel, ay nagpahayag na ang bitag na naiwan ng 3 nalalapit na celestial ay mapanganib, natural, kinuha nila ang kanyang mga salita sa puso. Hindi sila nag-abalang mag-imbestiga sa bagay na iyon. Shoo! Nakatuon pa rin ang atensyon ng karamihan sa mga tao kay Zukai nang umalangaw-ngaw sa himpapawid ang malakas na sigaw ng isang espada, na sinamahan ng malakas na bugzo ng hangin. Pakiramdam ko ay isang dambuhalang espada ang tumawid sa kalangitan. Maraming tao ang napatalon sa gulat. Ilang saglit pa ay tumigil na ang ihip ng hangin. Isang figure na nagpapalabas ng aura ng isang espada ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Isa itong binata na nakaitim.
Katulad ni Zukay, bitbit niya ang isang mahabang saplot na espada sa kanyang likod. Siya ay masama gwapo. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya na tila hindi niya kayang lapitan. Ang kanyang hitsura ay nagnakaw din ng limelight mula sa white-robed swordsman na si Zukay. Bago bumalik sa katinoan ang mga tao, tumikim si Zukay at sinabing, "Sherlan." Sherlan. Agad na nagkagulo ng ibunyag ni Zukay ang pangalan ng binata na nakaitim. Sherlan. Black-robed swordsman Sherlan. Bulalas ng ilang tao. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang white-robed swordsman at black-robed swordsman sa parehong lugar. Parang hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan. Sabi ng isang matandang magsasaka. Si Sherlan ay kilala bilang black-robed swordsman. Noong nakaraan, siya ang ultimate prodigy sa Heaven Divination Sect. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, umalis siya sa Heaven Divination Sect at hinabol ng mga tao mula sa Heaven Divination Sect ng ilang panahon. Ang Heaven Divination Sect ay huminto lamang sa pangangaso sa kanya pagkatapos niyang makapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Noong panahong iyon, inanyayahan pa nila siya na bumalik sa Heaven Divination Sect at sinabing ibabalik na nila ang nakaraan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Sherlan ang kanilang imbitasyon. Mula noon, naging nag-iisang lobo siya, gumagala sa upper province ng Dao Martial Saintland. Isa siyang kakaibang sectless cultivator. Si Sherlan ay nasa ika-27 na ranggo sa Supreme Saint Rangkang, isang lugar na mas mataas kaysa sa white-robed swordsman na si Zukay na kasing edad niya. Pare-pareho silang sikat. Dahil dito, hindi nasisiyahan si Zukay. Ilang beses nang hinamon ni Zukay si Sherlan, ngunit palagi itong nauuwi sa draw. Dahil ito ay isang draw, ang kanilang ranggo, natural, ay nanatiling hindi nagbabago. Sa makatuwid, si Zukay ay nakaramdam ng labis na pagkadismaya at hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Kung tutuusin, maswerte si Sherlan na matalo ang taong dating ika-27 sa Supreme Saint Rangkang. Sa kasalukuyan, maliban kung matatalo ni Zukay si Sherlan o ang isang taong nangunguna kay Sherlan, hindi malalampasan ni Zukay ang ranggo ni Sherlan sa Supreme Saint Rangkang. Nang marinig si Zukay na tinatawag siya, walang pakialam na sinabi ni Sherlan. Hindi man lang siya nagtangka na tumingin kay Zukay. Tila hindi niya akalaing si Zukay ay isang karapat-dapat na kalaban. Natural na galit si Zukay nang makita niya ito, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para magsimulang makipaglaban. Bukod dito, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si Sherlan. Sa karamihan, magtatapos ito sa isang draw tulad ng dati. Sherlan, simula nang dumating ka, sigurado akong balak mong tuklasin ang kaharian na napapabalitang nilikha ng 3 eminent celestial, tama ba? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zukay na parang may naalala lang siya. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha habang sinabing, "Hayaan mo akong tulungan kang hanapin ang space barrier ng espasyong ito para makapasok ka." Ano sa palagay mo? Agad na napalingon ang lahat kay Sherlan. Iniangat ni Sherlan ang kanyang ulo at sumulyap kay Zukay bago siya malamig na sinabi, "Kung gusto mong pumasok, wala akong pakialam na tulungan ka." Ang mga salita ni Sherlan ay humadlang sa plano ni Zukay at inilagay siya sa lugar sa halip. Agad na nawala ang ngiti ni Zukay, at nagsimula siyang makaramdam ng inis. Sa isang iglap lang, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ang aura na katulad ng isang sword chi ay mabilis na kumalat sa lugar at nagsimulang gumalaw ang mga tao upang maiwasan ito. Hindi nila nais na maging collateral damage sa pagitan ng away ng 2 taong ito. Halos maramdaman ang tensyon sa pagitan ng 2 taong ito. Mag-aaway ba sila? Maraming tao ang naghintay na manood ng laban. Tulad ng isang malamig na layunin ng espada ay nagsimulang bumangon mula sa katawan ni Sherlan, at ang labanan sa pagitan nila ni Zukay ay tila hindi maiiwasan. Biglang sumigaw ang isang malakas at sinaunang tinig, "Ikaw si Sherlan. Ang tumalikod sa aking Heaven Divination Sect." Boom! Halos kaagad, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Pakiramdam ng mga tao ay parang nasusuka sila habang umiihip ang hangin sa kanilang paligid. Isang palad na nabuo ng Saint Origin na kasing laki ng isang maliit na burol ay nahulog mula sa langit sa direksyon ni Sherlong.
2,156. Ang palad na kasing laki ng isang maliit na burol ay hinampas pababa ng walang kapantay na puwersa. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa gilid ng palad. Ito ay malakas na kulog. Bukod doon, tila natabunan nito ang araw at kalangitan na parang maitim na ulap. Bang! 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 Nang lumapag ang palad, muling umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa hangin. Ito ay ang tunog ng mga tao mula sa iba't ibang puwersa sa paligid ni Sherlan na nagiging ambon ng dugo. Ang mga taong iyon ay hindi nagawang maiwasan ang pag-atake ng palad sa oras. Ang ambon ng dugo ay nagtagal sa hangin na may ilang mga labi sa loob nito na parang pulang rosas. Sa isang kisap lang ng mata, mahigit 12 ng St. Celestial Stage powerhouse mula sa iba't ibang puwersa sa Dow Marshall St. Land ang namatay na walang bangkay. Sa mga powerhouse ng St. Celestial Stage na namatay, ang ilan ay nakalusot sa ika-4 o ika-5 anyo ng St. Celestial Stage. Gayunpaman, nang harapin ang pag-atake ng palad, hindi man lang nila nagawang ipagtanggol ito at hindi rin sila nagkaroon ng panahon para iwasan ito. Shoo! 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 Habang ang mga powerhouse ng St. Celestial Stage ay naging ambon ng dugo, ang 1,000 inscriptions na Saint Sword na si Sherlan na dala ni Sherlan sa kanyang likod ay nahubad. Lumipad ito at bumuo ng masikip na sapot ng espada sa ibabaw niya. Ang sword web ay nakasabit sa kalangitan at nagbuga ng isang tumutusok na sword chi na tila kaya nitong sirain ang lahat ng makasalubong nito. Ang itim na damit na suot ni Sherlan ay lumipad sa hangin habang ang isang tense na ekspresyon ay lumitaw sa kanyang masamang gwapong mukha. Ang Saint Origin sa kanyang katawan ay lumundag ng walang pag-aalinlangan. Nailabas na niya ang lahat ng defensive martial tactics at defensive divine ability na pinagkadalubhasaan niya. Espada na may hawak ng langit at lupa. Nang ibigay ni Sherlan ang hakbang na iyon, nagawa niyang paalang bisa ang pag-atake na naglalaman ng buong puwersa ng isang powerhouse sa 8th form ng St. Celestial Stage. Bahagya lang siyang nasugatan. Gayunpaman, naubos na niya ang karamihan sa kanyang Saint Origin. Dumagundong. Isang malakas na ingay na naman ang umalangaw-ngaw sa hangin. Galing iyon sa palad na nahulog sa langit kanina. Matapos patayin ang higit sa 12 ng mga powerhouse ng St. Celestial Stage, napunta ito sa sword web sa itaas ng Sherlan. Boom! 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 Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga pagsabog. Ang mapanirang puwersa ng palad ay paulit-ulit na dumapo sa sapot ng espada habang sinusubukan nitong basagin ang depensa nito. Ang sapot ng espada ay humina din sa paulit-ulit na pag-atake mula sa palad. Tila may naramdaman si Sherlan habang kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Nabasag ng palad ang depensa ng kanyang sapot ng espada at dumapo sa kanya. Hindi. Bagamat nasipsip ng sapot ng espada ang karamihan sa puwersa mula sa palad, ang natitirang puwersa nito ay medyo malakas pa rin. Nang mapunta ito kay Sherlan, pinalipad siya nito at bumagsak sa isang lugar sa malaking lambak. Boom! Dumagundong. Kasabay ng ingay na nakakabasag ng lupa, yumanig ang buong lambak. Kasabay nito, ang puwersa mula sa palad ay tila ganap na naubos. Sa sandaling ito, ang mga tao, kabilang si Zukay, ay nanambalik ang kanilang katinoan at napabuntong hininga. Hindi pa nila nakikita ang taong ito ngunit nakapatay na siya ng higit sa 12 ng St. Celestial Stage powerhouse sa isang hampas lang ng palad. Maging ang Black-Robed Swordsman, si Sherlan, isang powerhouse sa 7th form of the St. Celestial Stage na nirerango sa ika-27 sa Supreme Saint Rankang, ay ganap na walang pagtatanggol sa harap niya. Alam na alam nila sa kanilang mga puso na pagkatapos na dumapo ang palad kay Sherlan, kahit na hindi siya patay, siya ay masusugatan ng husto. Hu! Isang bagzo ng hangin ang dumaan sa lahat, na ikinagulat ni Zukay at sa iba pa. Sa sumunod na sandali, may lumitaw na tao sa kanilang harapan. Isa itong matandang lalaki na nababalot ng mahabang itim na damit. Matangkad ang matanda at matipuno ang katawan. Bagamat ordinaryo ang kanyang hitsura, kumikinang ang kanyang mga mata sa pagkapuot. Simula nang magpakita siya, nakatayo siya na parang estatwa. Ito ay
Napansin ni Zukay na matalino ang isang eskarlata na bungo na nakaberde sa bahagi ng dibdib ng robe na suot ng matanda. Nanlaki ang mga mata niya nang magsimulang manginig. Parang may nakita siyang nakakatakot. Ang iba ay maingat na nakatingin sa matanda nang ang mahina ngunit magalang na boses ay sumigaw, "Great Oracle." Si Sherlyn ang ipinadala ng palad sa lambak. Hinihila niya ang sarili. Sa kasalukuyan, hindi na kasing gwapo ng dati ang kanyang hitsura. Nababalot siya ng putik at dumi. Habang si Sherlyn ay umangat sa ere, tiningnan niya ang lalaki ng maingat at natatakot. "Why you personally came?" Napakagalang niya nang kausapin niya ang matanda kahit na nasaktan siya ng husto ng matanda. Hindi siya nang ahas na magpakita ng kahit kay titing na kawalang galang. "Dahil nakaligtas ka sa pag-atake ng aking palad, ililigtas ko ang iyong buhay ngayon." Bagamat nagsalita si Sherlyn ng may paggalang, ang matandang tinawag niyang Great Oracle ay hindi man lang siya tinitigan bago siyang inisyon at lumipad palayo. "Salamat, Great Oracle." Nakahinga ng maluwag si Sherlyn nang marinig niya ang mga salita ng Great Oracle. Kung sinadya ng kabilang partido na patayin siya, magiging walang pagtatanggol siya kahit na nakalusot siya sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapag ang matanda malapit sa Zukay. Nang makita ito ni Zukay, nagmamadali siyang lumayo. Natatakot siyang masaktan ng matandang lalaki sa pagharang sa kanyang daan. Ang lakas ng matanda ay nagdulot din ng takot kay Zukay. Ito talaga ang Great Oracle. Si Zukay ay nanginginig sa loob. Napagtanto niyang tama ang kanyang haka-haka. Ang matandang ito ay ang Great Oracle ng Heaven Divination Sect. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Heaven Divination Sect. Ang Great Oracle ng Heaven Divination Sect ay isang tao na ang cultivation base ay pumasok sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Ang kanyang posisyon sa Supreme Saint ranking ay nasa ibaba lamang ni Valerian, ang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land, at isa pang tao. Siya ay nasa ikatlong ranggo sa Supreme Saint ranking. Isa siya sa mga nangungunang powerhouse na nakatayo sa tuktok ng Dao Martial Saint Land. Weng! Ang tunog ng sigaw ng saber ay umalangaw-ngaw sa hangin, at nakita ni Zukay at Sherlyn ang isang flash sa harap ng kanilang mga mata. Casual na ibinaba ng matanda ang kanyang sable at pinunit ang butas sa space barrier. Sa isang iglap lang ay gumalaw siya at nawala sa loob. Pumasok siya sa space. Natigilan ang mga tao nang makita ang mga kinikilos ng matanda. Samantala, ang ilang mga tao na nanimbalik ang kanilang katinoan ay bumulong sa kanilang sarili. Kanina, tinawag ni Lord Sherlyn ang senior na iyon bilang Great Oracle, tama ba? Ang Great Oracle ay isang titulo na hindi basta-basta ibinigay sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, tama ba? Dati si Sherlyn ay nasa Heaven Divination Sect. Napakalakas ng senior na iyon. Siya ay dapat ang Great Oracle ng Heaven Divination Sect, Scott. Panginoon Scott. Siya dapat iyon. Bukod sa kanya, wala akong maisip na ibang tao na kayang pumatay ng higit sa 12 Saint Celestial Stage powerhouses at manakit sa isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage na nasa ika-27 na ranggo sa Supreme Saint ranking sa isang hampas lang ng palad bago pa man lang ipakita ang kanyang sarili. Scott, ang Great Oracle of Heaven Divination Sect. Ang pinakamalakas na tao sa Heaven Divination Sect. Ang powerhouse na pumangatlo sa Supreme Saint ranking. Isa sa mga walang katulad na powerhouse na kasalukuyang naninirahan sa Dao Martial Saint Land. Ang mga walang katulad na powerhouse ang magalang na tinugunan ng mga tao ang mga taong nakalusot sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Laking gulat ng mga naruroon nang matuklasan nila ang pagkakakilanlan ng matanda. At the same time, nakaramdam sila ng curious. Nagtataka sila kung ang Great Oracle mula sa Heaven Divination Sect ay mabubuhay ng hindi nasaktan mula sa bitag na iniwan ng tatlong eminent celestial. Ang puwersa mula sa formation sa bitag na iyon ay nasira pa ang defensive Super Saint Weapon, ang Boundless Bell. Bukod dito, naging sanhi pa ito ng pagkawala ng braso ni Gabriel kahit na may proteksyon ng Boundless Bell. Hindi ako sigurado kung makakalabas si Lord Scott nang hindi nasaktan. Sigurado akong magagawa niya. Si Lord Scott ay hindi lamang ang Great Oracle mula sa Heaven Divination Sect at ang pinakamalakas na tao sa Heaven Divination Sect.
Siya rin ang tanging taong nabubuhay na Nagel-inang ng defensive divine ability ng Heaven Divination Sect hanggang sa limitasyon nito. Ang defensive divine ability ng Heaven Divination Sect ay isang sinaunang divine ability na kilala bilang ang pinakamahusay na defensive divine ability sa Dao Martial Saint Land. Sa divine ability na iyon, tiyak na mas malakas ang depensa ng Great Oracle kaysa sa Gabriel at sa Boundless Bell. Nagbulungan ang mga tao sa kanilang sarili. Tila tiwala sila sa kakayahan ng Great Oracle Scott mula sa Heaven Divination Sect. Maging sina Zukay at Sherlan ay curious kung makakalabas si Scott nang hindi nasaktan. Sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Sa loob ng isang lambak na tahimik, ang mga hiyawan ay biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Lizardo! Gumising ka! Gumising ka please! Ako ang iyong Panginoon! Tingnan mo! Ako ang iyong Panginoon, Sword 13. Ang mga hiyawan ay malakas at may bahid ng pagkabalisa at kawalan ng magawa. So. Dalawang mabilis na tunog ng pagsipol ng hangin sa hangin ang tumunog habang lumilipad ang dalawang figure sa lambak. Gayunpaman, ang bilis ng humahabol ay mas mabilis kaysa sa taong tumatakas. Sa isang iglap lang ay naabutan na ng humahabol ang nasa harapan niya. Ang taong tumatakas ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan na tila siya ay nakatakas lamang sa pagpapahirap. Ang humahabol ay isang gwapong binata. Mayroon siyang isang pares ng hugis espada na kilay at matingkad na mga mata. Dapat ay nagmukha siyang heroic. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nababalot ng Devil Chi. Bukod dito, ito ay purong Devil Chi. Ang gayong dalisay na Devil Chi ay hindi maaaring kabilang sa isang ordinaryong Devil Cultivator. Hindi lang iyon. Pulang dugo ang mga mata ng binata. Ito ay malamig, nakakatusok, at walang anumang emosyon. Shoo! Kinawian ng binata ang kanyang kanan at agad na nawala ang 3 talampakang haba ng talim sa kamay. Ang tanging natitira ay ang sigaw ng espada. 2,157. Mapalad na wala si Alvin dito. Kinikilabutan sana siya nang makita niyang sinugod ng binata ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay dahil kilala niya ang 2 taong ito. Hindi lamang iyon, ngunit alam niyang sila ay guro at disipulo. Ang binata na natatakpan ng purong Devil Chi ay mukhang napakasama. Siya si Lizardo, isang napakabuting kaibigan ni Alvin noong bata pa siya. Naaalala pa rin ni Alvin ang unang pagkikita nila. Ito ay nasa kampo para sa mga kababalaghan sa Iron Blood City ng Crimson Sky Kingdom. Noon, pareho silang kabataan. Nang maglaon, pareho silang pumasa sa pagsusulit sa kampo para sa mga kababalaghan at pumasok sa Paladin Academy ng Crimson Sky Kingdom sa Imperial City. Noong panahong iyon, sa Imperial City, gustong patayin ng Soklan mula sa Crimson Sky Kingdom si Alvin. Ginamit pa nila ang buhay ng agarang pamilya ni Lizardo para banta si Lizardo na sumuko. Gayunpaman, talagang pinahahalagahan ni Lizardo ang kanilang pagkakaibigan at tumanggi na saktan si Alvin. Sa kalaunan, pinili niyang huwag ipagkanulo si Alvin. Pagkatapos mag-iwan ng liham para kay Alvin, umalis si Lizardo sa Imperial City. Ito ay maaaring isaalang-alang bilang kanyang pagbibigay ng kanyang magandang kinabukasan. Kahit papaano, iyon ang nakita ni Alvin. Mula noon, itinuring ni Alvin si Lizardo bilang isa sa kanyang mabubuting kaibigan. Pagkatapos noon, sa susunod na pagkikita ni Alvin si Lizardo ay sa Genius Competition na inorganisa ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kasunod nito, sa Darkstone Empire, siya at si Lizardo ay naging kwalipikado din na lumahok sa martial competition ng Darkan Dynasty. Pareho silang nagniningning sa kompetisyon at umaban sa martial competition ng 10 Dynasties. Sa buong paglalakbay, ang kanilang pagkakaibigan at pagsasama ay lumago ng hindi nasisira. Pagkatapos ng martial competition ng 10 Dynasties, marami na ang nangyari. Una, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili na sumasalungat sa Blade Sect na sinalihan ni Lizardo. Nang maglaon, nang gusto niyang hanapin si Lizardo, nalaman niyang umalis si Lizardo sa Blade Sect kasama ang kanyang amo. Mula noon, hindi na niya nakitang muli si Lizardo. Sa kabilang banda, ang Panginoon ni Lizardo ay kilala bilang Sword 13.
Siya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinugis ni Lizardo. Dati, ang Sword 13 ang pangalawang pinakamalakas na tao sa House of Sword ng Blade Sect. Nang maglaon, umalis siya sa Blade Sect dahil hindi niya matanggap kung paano tinatrato ni Blade Sect si Alvin. Sa kawalan ng pag-asa, siya at si Lizardo ay umalis sa Blade Sect at nagsimula ang kanilang pag-alagala mula noon. Sa sandaling iyon, nang iwagayway ni Lizardo ang kanyang kamay at ang tunog ng sigaw ng espada ay lumitaw. Isang mahinang ingay ang tumunog bago ang Sword 13 ay nanginginig ng ilang sandali bago siya tumigil sa pagpupumiglas. Kasunod nito, mahina siyang umungol habang pilit na lumilingon kay Lizardo. May pinong hiwa na mabilis na lumalalim sa kanyang lalamunan. Ito ay isang nakamamatay na sugat ng espada. Habang umaagos ang dugo mula sa sugat, inubos ng Sword 13 ang kanyang huling lakas at sinabi kay Lizardo na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, Your name is Lizardo. You are who? Human. Not a devil. Bago pa matapos magsalita si Sword 13, pumikit ang mga mata niya at bumagsak ang katawan niya sa lupa. Ang kakaibang bahagi ay na siya ay namatay na may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Bago ito, malamang na hindi inisip ni Sword 13 na mamamatay siya sa kamay ng kanyang direktang disipulo, si Lizardo. Gayunpaman, batay sa kanyang ekspresyon nang siya ay namatay, makikita na hindi niya sinisisi si Lizardo sa kanyang pagkamatay. Ang tanging pinagmumula ng Kal-Iwan sa loob ng maraming taon ay si Lizardo. Kung bakit siya kontento kahit sa kamatayan, siya lang ang nakakaalam ng dahilan. Ako si Lizard. Ako, isang tao. Nang ipikit ni Sword 13 ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa na may kontentong ngiti, tila nagbago si Lizardo habang nabawasan ang pagnanasa sa dugo sa kanyang mga mata. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay habang umiikot ang kanyang ekspresyon sa sakit. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili na para bang pinapahirapan siya. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nawala ang bloodlust sa mga mata ni Lizardo. Nang mangyari iyon, nawala rin ang purong devil chi na lumalabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, parang nag-transform siya sa ibang tao. Sa kasalukuyan, mukha siyang magalang at gwapong binata. Biglang nagpakawala si Lizardo ng isang masakit na alulong. Guru! Dama po siya sa gilid ni Sword 13 at lumuhad sa lupa. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan dahil sa gulo ng emosyon. Nangingilid ang luha sa kanyang mukha. Malabo na naalala ni Lizardo ang nangyari kanina. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay kinokontrol ng purong devil chi. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan at nakatanaw lamang siya sa kanyang pagpatay sa kanyang amo. Nang marinig lamang niya ang sirang pangungusap ng kanyang Panginoon ay nagkaroon siya ng lakas para magpumiglas at nabawi ang kontrol sa kanyang katawan matapos pansamantalang sugpuin ang purong devil chi. Guru, hintayin mo ako sa pasukan ng langit. Pupunta ako para samahan ka. Naramdaman ni Lizardo na malapit na siyang mawala ng kontrol sa purong devil chi kaya mabilis niyang ibinalik ang kanyang espada sa kanyang sarili sa bilis ng kidlat. Shoo! Sinaksak ni Lizardo ang kanyang puso sa bilis ng kidlat. Napakalakas ng puwersa kaya tumagos ang espada sa kanyang katawan. Sa ganitong mga kalagayan, ang isa ay karaniwang dumudugo ng husto. Gayunpaman, hindi iyon nangyari. Sa halip, isang kakaibang bagay ang nangyari. Bagamat sinaksak ni Lizardo ang kanyang sarili sa kanyang sariling puso ng sobrang lakas na ang espada ay tumusok sa kabilang bahagi ng kanyang katawan, hindi siya nagbuhos ng kahit isang patak ng dugo. Para siyang na-miss. Nanlaki ang mga mata ni Lizardo sa gulat at hindi makapaniwala. Boom! Sa isang iglap, ang dalisay na devil chi ay lumabas sa kanyang katawan, na ginawa siyang parang isa sa mga diablo. Sa sandaling ito, napuno na naman ng bloodlust ang mga mata niya. Isa pang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa pagkakataong ito nanggaling ito kay Lizardo. Iyon ang tunog ng espada nang bunutin niya ito sa kanyang dibdib. Kahit na sa oras na ito, wala ni isang patak ng dugo ang makikita. Sumara agad ang sugat ng espada nang mabunot niya iyon. Para bang hindi siya nasaktan. Siya ay kasalukuyang tulad ng isang walang kamatayang masamang immortal. Bang!
Sa paglabas ng Devil Chi, si Lizardo na ang mga mata ay puno ng labis na pagnanasa sa dugo ay tinapakan ang kanyang mga paa at bumangon sa hangin. Isang malakas na pagsabog ng Devil Chi ang lumitaw sa kanyang likuran. Hindi lamang pinasabog ni Lizardo ang lugar kung saan siya naroroon, ngunit pinasabog din niya ang katawan ni Sword 13. Samantala, lumipad si Lizardo at nawala sa paningin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa lower province ng Dao Martial Saintland na kasalukuyang nasakop ng mga Diablo. Si Alvin na nasa Pseudo Realm na nilikha ng 3 Eminent Devil sa upper province ng Dao Martial Saintland ay walang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang mabuting kaibigan, si Lizardo. Kung alam niya ang tungkol dito, baka nag-alala siya. Kung tutuusin, itinuring niya si Lizardo bilang isa sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi lang alam ni Alvin kung ano ang nangyari, ngunit hindi rin niya alam na naging ganoon si Lizardo dahil sa legacy na naiwan ng 3 Eminent Devils na ito. Ang Pseudo Realm ng 3 Eminent Devils na naiwan sa Upper Province ay isa lamang bitag na walang kayamanan. Ang kanilang mga kayamanan at pamana ay naiwan sa Mortal Continent kung saan sila naninirahan noon. Ang Mortal Continent na iyon ay ang bayan ni Alvin, ang Cloud Continent. Ang kanilang pamana ay nakuha ni Lizardo. Ito ay ganap na nagbago kay Lizardo, naging isang Diablo. Kung tungkol sa mga kayamanan na kanilang naiwan, ang pinakamahalaga ay isang Super Saint Weapon. Iyon ang 3 talampakang talim na hawak ni Lizardo sa kanyang kamay kanina. Ito ay walang iba kundi ang Traceless Sword. Ang Traceless Sword ay isa sa mga Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Isa rin ito sa 2 10,000 Inscription Saint Swords na umiiral pa rin sa Dao Martial Saintland. Sa labas ng Pseudo Realm kung saan nakulong si Alvin. Isang matangkad at matipunong figure ang lumitaw sa harap ng isang siwang na unti-unting sumasara. Ito ay isang halos yubot-hubad na matanda na ang katawan ay natatakpan ng nakakakilabot na mga sugat at hiwa. Lahat ng sugat ay mukhang malalim at sobrang sakit. Hingal na hingal ang matanda. Halatang pagod na pagod siya. Parang naubos niya lahat ng lakas niya. Bagamat maraming tao ang nakatayo malapit sa kanya, napabuntong hininga na lamang silang lahat nang makita ang kalagayan ng matanda. Walang ahas gumawa ng ingay. Diyos! Ano ang nakita nila? Ang Great Oracle mula sa Heaven Divination Sect, si Scott, ang ikatlong pinakamalakas na tao sa Supreme Saint ranking, isang walang kapantay na powerhouse, ay labis na nasugatan matapos makalabas mula sa bitag na itinakda ng 3 Eminent Celestial. Dapat malaman ng isang tao na nang hindi gumagamit ng Saint Weapons, ang Defensive Divine Ability mula sa Heaven Divination Sect na pinagkadalubhasaan ni Scott ay ang pinakamahusay na Defensive Divine Ability sa Dao Martial Saintland. Sa katunayan, hindi pagmamalabos na sabihin na si Scott ang may pinakamahusay na depensa sa buong Dao Martial Saintland. 2,158. Sa katunayan, kahit ang depensa ng isang 7-clawed Divine Dragon mula sa Dragon Clan ay hindi kasing husay ng depensa ni Scott. Naturally, hindi lahat ng ito ay maaaring ibigay sa kanya na ganap na pinagkadalubhasaan ang pinakamahusay na Defensive Divine Ability sa Dao Martial Saintland. Bahagi ng dahilan ay dahil sa hindi siya tao. Ang kanyang tunay na anyo ay isang Super Saint Beast na tinatawag na Crimson Armored Wild Boar King. Ang Super Saint Beast na ito ay sikat sa kanyang defensive ability na kasing lakas o mas malakas kaysa sa 7-clawed Divine Dragon mula sa Dragon Clan. Sa kasalukuyan, bagamat ang katawan ni Scott ay natatakpan ng malalalim na sugat, ang mga ito ay gumagaling sa nakababahala na bilis. Sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga, lahat ng sugat ay gumaling ng husto. Ito ay isa pang katangian ng Super Saint Beast, ang Crimson Armored Wild Boar King. Kahanga-hanga ang kanilang bilis ng pagbawi. Dahil sa kanilang tibay at katatagan, ang Super Saint Beast, ang Crimson Armored Wild Boar King, ay isa sa mga pinakamahusay na nagtatanggol na nilalang sa Dao Martial Saintland. Tungkol sa depensa, kahit na ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saintland, si Valerian, ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Scott kung hindi siya gagamit ng anumang defensive na Super Saint Weapon, mga diskarte o Divine Abilities. Nakakabigla na ang isang taong tulad nito ay napunta sa ganoong estado pagkatapos na pumasok sa bitag na itinakda ng 3 Eminent Celestial.
Parang hindi nag-exaggerate si Gabriel. Ang white-robed swordsman, Zukay, at ang black-robed swordsman, Sherlan, ay nag-isip sa kanilang sarili sa sandaling sila ay nanambalik ang kanilang katinoan. Kasabay nito, natutuwa silang hindi sila pumasok sa espasyong iyon. Kung hindi, walang duda na sila ay namatay. Matapos gumaling ang karamihan sa mga sugat sa katawan ni Scott, naglabas siya ng bagong mahabang itim na damit at isinuot ito. Pagkatapos noon, mataman niyang tinitigan si Sherlan. Kinabahan si Sherlan nang makita niya ito. Gayunpaman, walang sinabi si Scott sa huli. Nawala siya sa paningin ng lahat sa isang kisap lang ng mata. Sa mga taong naroroon, sina Zukay at Sherlan lamang ang malabong makahuli sa galaw ng matanda nang siya ay umalis. Ang iba ay nanambalik lamang ang kanilang katinoan pagkatapos umalis si Scott. Nang makabawi sila sa kanilang katinoan, nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito. Hindi nagtagal bago ito kumalat sa buong Dao Marshall Saintland. Ang bitag na pinaghihinalaang naiwan ng tatlong kilalang celestial. Matapos mawala ng isang braso si Gabriel na nasa ikapitong ranggo sa Supreme Saint Ranking, nasugatan nito si Scott na nasa ikatlong pwesto sa Supreme Saint Ranking. Diyos! Totoo ba iyon? Bagamat walang defensive na Super Saint weapon si Lord Scott, ang kanyang depensa ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Gabriel na may Boundless Bell. Kung siya ay malubhang nasugatan pagkatapos pumasok sa espasyong iyon, ang iba ay tiyak na mamamatay kapag nakapasok sila sa lugar na iyon. Totoo. Maraming tao ang nakasaksi nito. Gusto ko lang malaman kung sino ang mga eminent celestial na iyon. Nag-iwan sila ng ganoong espasyo sa likod nito. Hindi ba't isa lang itong bitag? Sa kasalukuyan, natuklasan ng mga tao mula sa iba't ibang puwersa sa Dao Marshall Saintland kung gaano nakakatakot ang bitag na pinaghihinalaang iniwan ng tatlong eminent celestial. Noong nakaraan, kahit na ang mga walang sekta na magsasaka ay itinuturing na ang lugar na iyon bilang isang ipinagbabawal na lugar, ang mga tao mula sa ibang mga puwersa ay hindi sineseryoso ang mga ito. Sa katunayan, inakala nila na ang mga walang sekta na magsasaka ay nagpakalat ng peking balita para pigilan ang mga tao na subukang makuha ang mga kayamanan at pamana sa espasyong iyon. Gayunpaman, tila ang mga walang sekta na magsasaka ay hindi man lang nagpalaki. Sa ilang sandali, ang pseudo-realm na si Alvin ay nakong ay naging isang ipinagbabawal na lugar para sa lahat sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland. Naturally, si Alvin na nasa loob ng pseudo-realm ay lubos na walang kaalam-alam tungkol dito. Sa hilagang rehiyon, sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe. Nakatayo sa tuktok ng bundok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Tila nawala siya sa pag-iisip habang nakatingin sa direksyon ng gitnang rehiyon na matatagpuan sa timog ng kinaroroonan niya. Ang mga snowflake ay patuloy na bumabagsak, ngunit nang malapit na sila sa matanda, ito ay natunaw ng isang hindi nakikitang puwersa. Parang magic. Isang bugzo ng hangin ang biglang lumitaw, na naging sanhi ng pag-flutter ng mga snowflake. Isang magandang babae ang lumitaw sa likod ng matanda. Noon, akala ko ang misyon ng mga alagad ng 7 sekta ay maghayganti sa 3 malalaking sekta at lampasan sila. Nagsalita ang matanda nang lumitaw ang magandang babae. Hindi niya ito nilingan nang magsalita ito. Mahirap sabihin kung sarili niya ba ang kinakausap niya o ang magandang babae. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tila posible para sa 7 Absolute Sect na lipulin ang 3 dakilang sekta at wasakin ang kanilang mga pundasyon, lalo pa silang lampasan. Patuloy na sabi ng matanda. Sinasabi mo ito. Sabi ng magandang babae, ito ba ay dahil matagumpay na naging violet ang innate spiritual roots ng 3 babae? Oo. Tumango ang matanda. Noon, naisip ko na posible lang para sa batang babae mula sa Blazing Phoenix progeny na baguhin ang kanyang innate spiritual roots sa isang violet. Hindi ko inaasahan na ang iba pang 2 babae ay mapapabuti din ang kanilang innate spiritual roots sa isang violet. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matanda ay nagpatuloy sa pagsasabi, ito ay tiyak na isang kasiya siyang sorpresa para sa ating 7 Absolute Sect.
Kapag naiisip ko ito, kapag sila ay lumago sa kanilang buong potensyal, kasama ang tagapagmana ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny, hindi magiging mahirap para sa kanila na sirain ang tatlong dakilang sekta. Gayunpaman, hindi ko na magagawa ang anumang bagay sa Absolute. Ito ay malinaw na ang matandang lalaki ay ang matandang propeta, ang hinalinhan ng pangalawang Absolute ng Seven Absolute Sect, ang Propeta Progeny. Kung tungkol sa magandang babae, siya ang hinalinhan ng ikapitong Absolute ng Seven Absolute, ang Red Dust Progeny. Siya rin ang master ng kasalukuyang tagapagmana ng Red Dust Progeny, si Nympha. Matandang propeta, hindi mo ba iniisip na minamaliit mo ang tatlong dakilang sekta? Umiling ang magandang babae at sinabing, noon, ang hinalinhan ng First Absolute, the Fog Rain Progeny, Sword Saint Feng Qingyang, ay hindi magagapi sa Dao Martial Saint Land. Kahit noon pa, noong panahon niya, hindi nila kayang sirain ang tatlong dakilang sekta. Sa tingin mo ba ay mas malakas ang mga tagapagmana ng henerasyong ito sa Seven Absolute na iyon? Nanatiling tahimik ang matandang propeta nang marinig niya ang mga salita ng magandang babae. Natural, maaaring dahil maaway ng Senior Sword Saint. Gayunpaman, hindi natin matiyak. Marahil, ang mga dakilang sekta ay may mga trompeta na hindi natin alam. Sabi ng magandang babae. May punto ka. Tumango ang matandang propeta bilang pagsang-ayon sa sinabi ng magandang babae. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ng matandang propeta habang sinabi niya, gayunpaman, ayon sa aking pinakabagong panghuhula, ang pinakamalaking kaaway ng Seven Absolute Sect ay hindi ang tatlong dakilang sekta. Ang tinutukoy mo ay ang Devil Clans mula sa Land of Exile, tama ba? Tanong ng magandang babae habang nakatingin sa matandang propeta. Oo. Tumango ang matandang propeta na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. The Devil Clans. Nakabalik na sila. Kahit na ang magandang babae ay hindi nabuhay sa Human Devil Era, alam niya kung gaano nakakatakot ang Devil Clans mula sa mga aklat na naiwan ng mga nauna sa Red Dust Progeny. Noong panahon ng Human Devil, ang Dao Martial Saint Land ay hindi pa nahahati sa Upper at Lower Province. Sa oras na iyon, ang Devil Clans ay tumakbo ng laganap sa Dao Martial Saint Land. Parang impyerno sa lupa. Malamang nandito sila ngayon. Sa kasalukuyan, hindi ko matukoy kung ano ang nangyayari sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Bamantong hininga ang matandang propeta, hindi pa banggitin ang tatlong maliliit na tao, hindi ko man lang maisip kung ano ang nangyayari kay Mansion Master Raymond ng Asher Cloud Mansion at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Para bang may hindi nakikitang pader na humaharang sa akin sa paghula sa kanilang mga kapalaran. Natahimik ang magandang babae nang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali, may pag-aalinlangan niyang sinabi, kahit na sumalakay ang Devil Clans, magkakaroon pa ba sila ng panahon para lumakas? Umiling ang matandang propeta at binigkas ang isang pangungusap na bihira niyang sabihin, hindi ko alam. Sa Western Region, sa Fire Worship Sect. Sa gitna ng apat na symbol sanctum ay ang lupang banal ng Fire Worship Sect. Sa sandaling ito, ang Saint Land of Fire Worship Sect ay nababalot ng walang kapantay at dominanteng aura. Nagmula ang aura na ito sa itaas ng langit. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay tumawid sa buong Saint Land. Karamihan sa mga tao na nasa Saint Island ay unang napansin ito. Sa Saint Island, nagsimulang manginig ang ilang elite na disipulo na may mas mahinang cultivation base nang maramdaman nila ang walang katulad at dominanteng aura. Para silang mga biktima sa harapan ng hari ng gubat, isang tigre. Agad na bumangon ang takot sa kanilang mga puso. Nakakatakot na aura. Kaninong aura yan? Maraming tunay na disipulo at Bronze Flame Elders ang nagulat at natakot matapos maramdaman ang aura. Ganyan ang aura. Pwede bang? Samantala, maraming Silver Flame Elder ang tila may naramdaman habang nagniningning ang kanilang mga mata sa pananabik. Kasabay nito, lumipad palabas ang isang figure mula sa bawat isa sa four symbol sanctum at pumunta sa Saint Island. Upang maging tumpak, sila ay patungo sa direksyon ng isang lugar sa itaas ng Saint Land. Sa mga pangunahing minahan ng four symbol sanctums, may ilan pang figure na bumangon sa hangin at pumunta sa parehong lugar.
Sa isang tahimik na lambak ng bundok sa Saint Island ng Enforcement Hall, sa loob ng isang normal na mukhang independenteng patio, isang matandang lalaki na may kulot na hitsura ay nagpapahinga sa isang lounge chair sa ilalim ng araw. Matapos niyang maramdaman ang nangingibabaw na aura, agad na nanlaki ang kanyang mga mata, at agad siyang napaupo. Nakalusot ang sect leader. Napaungol siya sa gulat at hindi makapaniwala bago siya bumangon sa hangin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.